In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa linggong iba. Sanay ka naman sa balindaan, pagkasaptong araw ka parating, garalisin hanggang huli. Oras, araw at panahon at totohanan ito'y kailan. Huwag ka sana maliligaw, ngunit kaway sila muli. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Dokson, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lekon, nalaging natin ang tunay na kahulugan. Lekon, lugar na malilisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Depo, ang tanging lugar kung saan lahat may kinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, nariksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo naman yan. Tara na, halika na. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Okay, so muling nagbabalik ang Debaters Convention Live. At ngayon, June 2, 2021, 10:39 PM at merong maghaharap between SDA and Islam. So, ang tatayo bilang affirmative si Fernando Camacho ng SDA. Ang topic nila, patutunayan ko na marami ang mali sa Quran. So, negative naman dito si Zain Amid Ibrahim ng Islam. At ang ating setup ngayon, same yung kanina, yung 10 minutes na first presentation.
7 minutes na cross, same sa rebuttal, 10-7, tsaka 5 minutes na conclusion. At ayon sa ating nakaugalian dito sa DevCon, mauna yung ating negative at mahuhuli yung ating affirmative. So, babasahin ko lang yung ating rules. Basa tayo ng rules, mga bro. Rule number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Maximum lamang kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds. Magsasabi na ang moderator ng next question. Sa rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds at ang admin at ang moderator ang magbabantay ng 20 seconds time na yan. Kung walang sagot sa categorical, next question kagad yan. Or hindi categorical ha. So, rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok ito sa topic. So, rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, either bawasan ng 1 minute or magdaragdag tayo ng 1 minute kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So, rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule 11, respect the admin and moderator decision is always final. At ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Yes, sir. Sumasang-ayon po. Okay, yung ating negative, sumasang-ayon ba? Okay. Yes. Okay, salamat. At opisyal na natin bubuksan yung ating debate. Pero bago yan, syempre, pakilala muna kayo. So, una natin, si Bro Fernando Camacho. 30 seconds, bro. Pasok. Okay, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., nasa panig po ng Affirmatibo, membro po ng Seventh-day Adventist Church. Okay, Bro Zane. Bismillahirrahmanirrahim. Ako po si Zain Da'wa, isang Muslim, isang alipin ng Allah na naghahayag lamang ng pawang katotohanan na pinadala sa Quran at ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba. Okay, Yun lang. that is Zane. So, umpisa na natin. Bibigyan ko ng 10 minutes yung ating affirmative. Bro Fernando Camacho. 10 minutes para sa iyo, bro. First stand, your time start now. Okay, muli nating pinasalamatan ang ating Panginoong Diyos at pinupuri. Hangad natin na sa pag-uusap nito ay patuloy na maitaas ang kanyang dakilang pangalan. Ganon din po sa kabuuan ng Debaters Convention Group sa inyong napakagandang programa na kung saan ang ibang pananampalataya ay nagkakaroon ng pangmagkaibigang usapin. Ganon din po regard sa atin pong mga nasa comment section, nasa mga comment box, dyan, at dito rin sa ating platform, ang kapatid na Sispu, na siyang attorney na Satanas, ang kapatid na Ruel, ng RCC, kapatid na Rocky, na ating mentor, kapatid na Dominguez, kapatid na Ryan, at kapatid na Renz Nero, Pastor Eric Dignos, at siyempre sa akin pong makakausap ngayon na isang mahusay at masiglang tagapagtanggol ng Islam. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid at mga kaibigan, tumatayo po ako sa panig na hindi ako naniniwala na ang Quran ay walang kamalian. At in fact, unang-una na akin pong ilalatag, wala hong inuutos. Yun pong paglabas ng Quran ay mali na ho. Bakit? Sapagkat wala hong iniutos mula sa mas nauna pa sa kanyang aklat na mayroong lilitaw na panibagong aklat o panibagong salita ng Diyos
na nasa forma ng tinatawag na Quran. Wala ho, mga kapatid. Binabanggit sa atin ng Biblia, buhat sa ikalawang Timoteo, sa Kapitulo 3, nais kong basahin muna ito, mga kapatid. Yan, ikalawang Timoteo 3 at 16. 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan, din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Gusto kong maunawaan po ninyo na yung tinutukoy na lahat ng mga kasulatan ay tumutukoy lamang sa Torah, sa Injil, o sa kabuuan mismo ng Biblia. Hindi ito tumutukoy sa Quran. Ano ho? Kaya ho, deklarasyon ng mas nauna pa sa Quran na ang kinasihang salita ng Diyos ay yung pong kinikilala naming mga Kristiyano. Ano? Ayan. At isa pa, mga kaibigan, katulad na sinabi natin, wala pong hula sa Biblia o salaysay na mayroong lalabas sa anyo ng Quran na salita ng Diyos. Sapagkat malinaw nating mababasa dito sa Mateo, Kapitulo 28, talata ay 19. Ganito ang sabi sa atin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano daw po ang ipangangaral hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Yun pong ebanghelyo, yun pong turo ng atin pong Panginoong Jesucristo. Yan ang ituturo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama ho ba ang Quran dito? Hindi ho, mga kapatid. Kundi kung ano lamang ang turo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila, yun ang kanilang ituturo. At isa pa sa nakita natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, at habang ito ay itinuturo sa buong sanlibutan, magkakaroon sila ng pagbabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanong, ito ba ay itinuturo ng Quran? Wala ho kayong mababasa, mga kapatid, na ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo itinuro ng Quran. Kaya isa sa mga maling turo ng Quran, wala hong turo ng pagbabautismo. Ano ho? At isa pa, hindi kailanman tinagurian ng mas nauna pa sa kanya na kasulatan na ang Quran ay kinasihang ng ating Panginoong Diyos. So meron na po tayong dalawang punto na hindi natin makikita sa Quran, mga kapatid. Ano po? Yan. Kaya bakit natin sinasabing kamalian? Ay sapagkat ito nga ang dadaling pabalita sa buong sanlibutan. Yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kalaki po dyan, yung pagbabautismo. Ayan. Ngayon, isa pa, hindi lamang ako naniniwala na may kamalian ang Quran, kundi naniniwala din ako na yung kurang hawak-hawak nila ngayon ay talagang palsipikado, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit natin sinabing palsipikado? Yan hong hawak nila, yan po'y mga dinuktor na ng mga makabagong lumathala ng Quran. Bakit to, mga kapatid? Alam natin na ang kasaysayan ng Quran ay nasunog na po yung pinaka-original niyan. Kaya bukod sa walang iniutos na may lalabas na Quran, nang may lumabas namang Quran, hindi ibig sabihin na salita na yan ng Diyos. Okay po? Dahil wala ngang hula sa mas nauna niyang kasulatan na may lalabas na Quran. Isang napansin natin, yung unang Quran na
sa patiunay nire-recite. Pagkatapos, dumating ang pagkataon na ito ay isinulat na ng kanilang mga ginamit ng mga kalip para ito'y isulat. Yung kauna-unahan, yung po ay nawala na, mga kapatid at mga kaibigan, ayon sa kasaysayan. At yan po ay pinagkakainan ng mga hayop, sinunog, at totally po nawala. Yan. Ngayon dumating ang pagkakataon na gumawa uli ng panibagong Quran, na ito na ngayon yung kanilang hawak-hawak na ipinagtatanggol nila, na kapag hahanapin natin ang original na Quran, wala ho silang mailalabas. Kaya, ni magkaroon man yung original na Quran, ni magkaroon man ng tinatawag na transmission, wala hong naganap na ganon. Hindi kagaya sa Biblia, kahit wala na yung original, pero mayroon tayong mapagpapanaligan, yun pong mga transmission na tinatawag na nasa mga museum ngayon, yung mga kopya ng mga kopya ng original na manuskrito ng Biblia. Kaya meron pa rin tayong babalikan. Ngayon, dito sa Quran, wala hong nangyaring ganun, mga kapatid. Nang ipinasunog, kinain ng mga hayop, yun pong original nilang Quran sa huling panahon, wala ho na tayong matitrace na kung ito nga bang Quran na hawak-hawak nila ay parehong-pareho ng Quran na sinunog noon. Yan. So, gusto ko na ito ay isettled mamaya ng negatibo. Patunayan na yung mga sinunog na Quran ay may mga nalabi, mayroong mga natira na pwede nating mabalikan. Para maikumpara natin yung Quran na hawak-hawak nila ngayon kung wala nga bang pagbabago. So mahalaga po yan, mga kapatid, na magbalik tanaw tayo o i-trace natin sa kasaysayan o sa mga dokumento kung meron nga ba silang hawak-hawak pang mga ganito. Yan, napakahalaga niyan, mga kapatid. Then, isa pa ho sa aking mga napansin, nang inilabas ng Memory TV, ito po ay reported from Memory TV noong August 20, 2020. Ito ay makikita po ninyo diyan sa diyan sa Google, na naglabas ng opinion ang Saudi na nasabi nila, ganito ko babasahin, Ayan. Okay, two unusual article published this year on Saudi website called to amend scribal errors in the Quran. Ano daw po sabi? Mayroong mga dapat na i-amend doon sa mga scribal errors ng Quran. Ay, time na. Okay, so dyan nagtatapos ang first stand ng ating affirmative. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Bro Zain ng Islam, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Bismillah. Alhamdulillah, brother. Okay yung pagka-present mo. Sabi niya, wala daw inutos na dadating sa kasulatan. Kala ko wala kasama yung Bible, kasama pala, okay? Clarification lang, okay? Sino yung tinutukoy objection, Mr. Moderator? Hindi po pagtatanong yun. Hindi pa, hindi. Nagtatanong ako ngayon. Inshallah, magtatanong ako ngayon. Okay, brother. Okay. Sige. Okay, walang inutos na kasulatan na nababanggit daw sa Bible. O sino yung tinutukoy sa John 16 po na darating na magtuturo ng all truth? Ang Holy Spirit po, at yan ay hindi po ang Quran. Yan po ay darating kapag ang Panginoong Hesus ay umakyat na sa langit o umalis na. Hindi yan darating kung hindi aalis ang ating Panginoon. Hindi po yan naganap sa Quran. Kaya malabo po na yan ay tutukoy sa hula tungkol sa Quran. Okay, sabi niya, kung ito ang Espiritu Santo,
Okay, ito muna. Umakyat na ba si Kristo? Yes, so, sa panahon niya, kapatid, nang mabuhay ang ating Panginoon mula sa mga patay, dumating ang panahon na siya po ay umakyat, siya namang pagsusugo ng Holy Spirit. Kaya hindi po yan naganap sa Quran. Holy Spirit po ang binabanggit po riyan. Nung pag-akyat niya ba, bumalik siya? Bumaba siya ulit? Ang pag-akyat ng ating Panginoon, ang kasunod niyan, second coming. Ano ho? Yan. Ito pong sa Juan, Kapitulo 16, ang maiiwan po ang Holy Spirit, siya po ang magtuturo o papatnubay tungo sa buong katotohanan. Hindi yan tumutukoy sa Quran. Napakalabo po na yan ay tumukoy sa Quran sapagkat yan ay persona. Okay, kung ito ang Espiritu Santo, ano pong bagong itinuro ng Espiritu Santo? Sabi po dyan, magtuturo siya ng buong katotohanan, kapatid. Kung ano yung itinuro ng ating Panginoon Kristo, ipapaalala niya po yun, at doon naman sa wala pang alam patungkol sa Ebanghelyo, ituturo niya yung buong katotohanan na hindi pa nalalaman ng mga tao. Hindi po yan yung Quran. Okay. Patungkol naman dun sa bautismo, si Kristo ba binautismuhan? Yes, binautismuhan po siya ni John, ni Juan Bautista. Pero wala yang kinalaman doon sa paglitaw ng Quran. Okay. Ano bang reason ng pagbabautismo? Opo, yung pagbabautismo sa ating Panginoong Kristo, ang rason nun upang gayahin ng kanyang mga followers. Kaya sabi niya, sa bautismo na sa akin na ibabautismo ay babautismuhan kayo. At sabi pa niya, ito ang nararapat sa atin. Ulitin ko yung tanong, Bro Camacho. Ano po ang essence o reason ng pagbabautismo? For clarification, Mr. Moderator, nino po ng ating Panginoong Hesus ba o ng kanyang followers? Anong makukuha mong benepisyo o Okay. magandang kabubutihan pag nagpabautismo ka? Anong meron doon? Okay. No? Sa aming mga binabautismuhan, yan po ay isang paghahayag sa madla na tayo ay isa ng o nakasama ni Kristo na namatay, kasama niyang nabuhay at lalakad na sa panibagong buhay. Yan po ang essence po niyan. Tinatawag na po yung born again. Kabilang po sa terminong born again. May mababasa ka ba? Yung explanation mo po, brother, may mababasa ka bang ganun sa Biblia? Meron. Dito sa Aklat ng Roma, sa Kapitulo 6, ganito ang ating mababasa. 6:4. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Brother, mababasa mo ba yung born again? Ang born again naman, meron din. Sa Juan Kapitulo 3, ganito naman ang ating mababasa. Ito po ang sabi. Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, katotohanan, sinabi ko sa inyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakilala sa kaharian ng langit. Ayun, kailangan pong maipanganak na muli. Born again po yan, kapatid. Okay, thank you. Balik tayo sa yung Espiritu Santo. Tama po ba na ipapaalala niya lang yung turo? Okay. Ipapaalala po doon sa kanyang mga napaabutan ng pabalita, pero doon sa hindi pa napapaabutan ng pabalita, kasama po siya sa napapatnubay para matamo nila yung buong katotohanan. Kaya nga, walang turo ang Biblia na may lilitaw na Quran. Ano ang Espiritu Santo? Pwede, ano ito? Okay, sagot. Ang Espiritu Santo po ay
isa sa mga persona ng ating pong Panginoong Diyos. Ano ho? Hindi yan bagay, hindi yan aklat, no? Yan ay isang person. O yun nga, persona, no, na may kakayahang mag-isip, kakayahang magturo. Asan siya ngayon? Nasaan po siya ngayon? Ay patuloy na pumapatnubay sa kanyang mga mananampalataya. At sa amin na mga Christian, nadadama namin ng Holy Spirit ay patuloy na sumasa amin. Kung hindi nadadama yan ng isang tao, ang ibig lamang sabihin yan, wala sa kanila ang Holy Spirit at hindi sila pinapatnubayan, kailangan na nilang isuko ang kanilang buhay sa ating Panginoong Jesus. Ano ang sign na nadadama mo ang Holy Spirit? Opo, isa sa mga sign na nadadama ko ang Holy Spirit, yung pong nangyayari sa ating kasigasiga ng paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo gumagawa ng paglabag sa kanyang panuntunan. Sapagkat pag tayo gumagawa ng panuntunan, lumalabag doon sa panuntunan ng Diyos, ito yung tila maliit na tinig na nagsasabi o nagkukonsensya sa atin. Okay. Ang Holy Spirit ba, andun ba kay Pablo? Ano pa? Ang Holy Spirit ba andun ba kay Pablo? Ay, of course. Nandoon din. Pero kung ang babanatan mo na si Apostol Pablo, ay hindi na yun ang topic. Kasi ang patutunayan po ninyo, walang mali ang Quran. Okay. Thank you. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang ating first cross ng ating negative. So dadako na tayo sa kanyang dadako tayo sa kanyang first stand. Bro Zane ng Islam. 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag dumating ang katotohanan, ang kasinungalingan ay nawawala. Dahil ang kasinungalingan sa totoong itong estado ay tinadhana mawala. So bismillah mga kapatid ko na nanonood at nandito sa chat room. Inshallah na maraming nagsasabi, papatunayan ko na wala talagang error ang Quran. Walang mali. Balik tayo sa history ng Quran. Okay, nabanggit niya sa history, nasunog, yun, ganung mga topic. Okay, bismillah, ikikwento namin, ako bilang Muslim na napag-aralan ang history ng Quran, ibabahagi namin sa inyo. Okay, bismillah. Ano nga ba ang Quran? So, ang Quran ay isang wahi ng Allah, revelation ng Allah na pinadala kay Propeta Muhammad na pinadaan kay Jibril alayhi wasalam. Ito ay isang mujiza, na means himala o miracle. Isa itong miracle. Pagbabasa dito, may makukuha kang reward. At isa itong reward na may gantimpala kang makukuha. So, ito din ay isang guidance to mankind. Kasi ang Quran is derived from Arabic word also furqan, means to judge what is right and wrong. Yun yung Quran. So, yun lang pinakadem, it is a guidance to mankind. Ito ang gabay, manual natin sa buhay na to. Okay, paano ba inipon ng Quran? So, ang Quran is revelation na dumadating kay Propeta Muhammad. It's either by a dream or by ini-experience siya, pinapadala siya sa yung mirage niya, o katulad ng pinapadaan kay Jibril alayhi wasalam. So, ganun natatanggap ang wahi. Hindi ko na alam yung iba sa pamamagitan, Allahu alam, o paano ba pinarating? Ang Quran ay paunti-unting dumarating. So, hindi siya exact na binuo agad. Which means, years muna, bago dumating, araw muna, months muna, ganun yung dumarating. Means, paunti-unti ang pagdating ng Quran. So, bismillah, ano ba ang, meron na bang Quran? Itong libro, katulad nito. Meron na bang Quran sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala pa po. Wala kang makikitang libro sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan ba nasusulat ang Quran? Nasusulat ito sa kahoy, sa balat ng hayop. Okay, doon kasi hindi nila kailangan ng Quran kasi merong propeta. Yun ang sinasabi ng mga sahaba. Merong propeta. So, kung anong tanong nila, sasagutin lang ng propeta. Yun. So, anong judgment? Yun yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung namatay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ang naging kalifa ay si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. So, nung namatay siya, nagkaroon ng matinding gera kasi lumaganap ang Islam, ngunit maraming nagmurtad. Means, tumiwalag sa Islam. Umalis sila dahil munafik sila, wala talaga sila dahil nawala sila ng iman o dahil political, money, or kahit outside influence. Okay? Hindi na about sa din, which means outside influence. Papasok na dyan ng pera, tsaka politics, tsaka power. Yun. So, sa gerang yun, maraming napatay na hafiz, means nakakasaulo ng Quran. Kasi, kapag nagtatanong, kung gusto mo magtanong about Quran, tanungin mo si Pulan kasi kabisado niya ang Quran. Yes, may maraming mga sahaba na nakamemorize ng Quran. Pero sad to say, during the battle of that, daming namatay nakasaulo ng Quran. So natakot ang mga sahaba. So sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabi niya, "O Abu Bakar, tipunin mo, utusan mo na tipunin natin ang Quran." So napakahirap nun. Imagine, wala kang kasi titipunin mo lahat yung mga nasulat, hahanapin mo yun, lahat ng hafiz kakausapin mo. So hindi pumayag si Abu Bakar. So napakahirap kasi yun. So alhamdulillah tinawfikan siya ng Allah. Nagdasal siya ng dalawang raka, tinawfikan siya, pumayag siya. So tinipon niya, sino bang inutusan niya? Inutusan niya si Zaid bin Thabit. Si Zaid kasi, ba't siya yung inutusan? Kasi siya yung mas bata. Means fresh yung utak. Pero anong hindi pumayag si Zaid? Sabi niya, anong sabi ni Zaid? Sabi niya, kung uutusan mo ko na ilipat ang bundok, yun, mas gagawin ko pa yun, ilipat ang bundok sa kabila, kaysa tipunin yun. Pero tinawfikan siya ng Allah, alhamdulillah, kalaunan ay pumayag siya. Ngunit anong style ng pagkukuha niya? Tinipon niya lahat ng manuscript, pinag-aralan niya, at tinipon niya lahat ng nakasaulo ng Quran. So, ganun ang pagkuha ng Quran. So, inappropriate na magkakamali. Imagine, hundreds yung kukunin mong hafiz, tsaka kukunin po pa lahat ng manuscript. So, natipon nila yung kitab na yon sa panahon ni Abu Bakar. So, sa panahon naman ni Umar, saan yung binigay? Nung namatay na si Abu Bakar, binigay sa kay Umar sa pamamahala, doon binabase. Kasi, hindi kailangan ng sahaba ang Quran, kasi sa ulo nila ang Quran. So, hindi katulad natin ngayon na sa ulo natin. So, yun yung nangyayari. So, nung dumating na panahon ni Abu Bakar, ni Umar, maraming gerang naganap. Jump up tayo. Nung namatay si Abu Bakar, si Umar, binigay niya kay Hafsa yung libro na yon. Take note, hindi kailangan ng Quran, yung manuscript, yung actual Quran, na physical Quran, kasi sa ulo ng mga sahaba. Maraming nakakasaulo, tsaka memorize nila kung anong ginagawa nila. 20 years kasama nila ang propeta, so alam na nila yung gagawin nila. Tayo ngayon, di natin alam, so kailangan natin ng ganto, libro. So okay, punta tayo kay Uthman. Ano bang naganap kay Uthman? So nagkaroon na naman ng pagkakaiba. Kasi lumaganap yung Islam, nagkakaroon ng mispronunciation. Mispronunciation, na naiiba na naman yung iba yung pag-pronounce. Pero tama pa din. For example, ikaw, British ka, ako American. Pag-pronounce natin to, ikaw iba. Pero same lang naman. So dahil na iba... Debate ba to, mga kaibigan? Debate ba to? Post the time. I wish mo. Okay. Continue. About naman doon na, okay, nung dumating kay Uthman na sinabi niya na nagkakaroon, so ano bang reason? But meron namang step ginawa si Uthman. Kasi tinawfikan, may nagsabi sa kanya na nag-aaway ng mga Muslim. Iba yung pronunciation, tapos kinakategorize na nila. For example, ikaw nag-imam, tapos ako, iba yung pag-pronounce ko, tapos narinig ko, iba. Kufar ka, munafik ka. So, nagkakaroon na ng ganong, so nag-aaway-aaway na. So, sabi niyo man na, tawfikan naman na, tipunin mo lahat ng Quran. Tipunin mo. Tinipon lahat, tanan, kuhain nyo, sunugin nyo lahat. Okay? So, ang mispronunciation na akala ng mga non-Muslim, na lahat ng Quran sinunog. Hindi. Meron pa yung libro na inipon talaga ng mga sahaba. Imagine memorize ng mga sahaba, kaya nila yung ano ang Quran kasi 20 years nakasama nila. Okay? Meron pang libro. Ang tinutukoy na sunugin lahat ay yaong sa mga taga-Shams, taga-Iraq, taga-Syria, taga-Egypt. Yun. Sunugin yun sa lahat para magkaisa tayo. Pinusid, ito ngayon ang output nasa libro na nasusulat na itong Uthmani. So ito yung reason na bakit may Quran.
So, dati wala pang interpretation. Di mo pa kailangan ng tafsir. So, yun yung reason na hindi lahat, okay? Huwag tayo magkakaroon na hindi lahat sinunog. Bagkus, yaong tinutukoy ay yaong mga Quran ng taga-Syam, mga taga-Iyon. Hindi yung Quran ng mga sahaba na hawak-hawak nila, na ginawa, tinipon nila Abu Bakar, radiyallahu anhu. So, bakit? Kasi, dati, ang lingwaheng Arabic, pure sa kanila yon, sa mga sahaba, sa tabi'ins, sa katabi-tabi'ins. Pure sa kanila. So, hindi na iiba, hindi na sasabulan ng ibang lingwahe. For example, ang lingwahe naman natin ng mga Pilipino, hindi naman pure Tagalog lang. Maraming lingwahe. Meron talagang lingwahe tayo na naiisa sa lahat. So, anong nangyari? Ganun yung nangyari na nagkakaroon na ng dialect na dadagdagan na dahil sa mga taga-ibang bansa. So, ganun di ba nangyayari? Instead na ganung word ang gamitin, iniiba nila yung word. So, even na ganun ang nangyayari, kaya nawala yung original Arabic meaning, yung Quraish. Kasi nahahaluan na, kailangan na ng tafsir. Kaya hindi namin binabasa ang Quran indirect na, ganun. Kasi ganyan. Ganun lang namin binabasa, katulad ng ginagawa ng mga Christians. At to say, sana wag kayo magalit, na yung English lang, kasi hindi kami ganun. Nakabase pa din kami sa Quran kasi merong original, ang matatalino. Hindi mo pwede kasi word of God yan eh. Hindi yan ini-interpret ng normal na tao lang. Kailangan niya ng pag-aaral ng by years. Hindi nga sapat ang buhay mo para pag-aralan mo yan. Kailangan na, that's a word of God. Okay? So, nagkakaroon ng tafsir. Doon na dumating ang tafsir ni Ibn Kathir, o mga tafsir ng mga sahabas, o mga paano nila ini-interpret ang Quran, ng mga sahaba, katulad nila Ibn Mas'ud, nila Ibn Abbas, o sila, yun, mga tinatafsir na nila. Kasi nawala na yung original. So, ganun ang napakaliit na detalye o history ng Quran. Wala pong ganun na sinunog lahat or na kurap kasi napakaingat ng pag-aalaga ng Quran. Okay, dagdag ko lang. Sabi ng Allah sa, verily we send it down and surely we will guard it from corruption. Quran 59. So, sabi ng Allah, binaba namin at protektuhan namin sa corruption. Sabi ang Allah mismo nagsabi. Hindi nagsisinungaling ang Allah. Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang first stand ng ating negative. So dadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Fernando Camacho, your 7 minutes. Time start. Now. Nakamute ka, bro. Okay, ang una ko pong tanong ay familiar po kayo sa Ottomanic recension? Hindi po. Okay. Yung word. Oo. Pero kilala mo si Caliph Uthman? Yes po. Uthman Sino nauna? Sorry. Sino nauna? Si Abdullah ibn Masud o si Caliph Uthman? Si Uthman po. Nauna si Caliph Uthman. Okay. Sa panahon ni Caliph Uthman, yun ba yung kanyang aklat ay sinunog? Clarification lang po, mali po yung sagot ko kanina. Okay? Si Uthman at saka mga sahaba yan. Si Ibn Mas'ud at si Uthman, mga sahaba. So sabay sila. Pero yung edad, sinong naunang pinanganak sa kanila is di ko alam. Okay. So, nililiwanag po ninyo na i-revise ko na lang, no? Sino ang naunang gumawa ng Quran? Si Ibn Masud o si Caliph Uthman? Hindi po gumawa ng Quran si Ibn Mas'ud. Sumulat. Tama? Hindi din po sumulat si Ibn Mas'ud. Okay. Next question. Yung bang umiiral na Quran sa panahon ni Ibn Masud, yun ba yung ipinasunog? Hindi, yun yung Uthmanic na sinasabi niyo po. Yung Uthmanic ang sinunog? Hindi po. After ng nasunog. Ulit. Okay. Kaninong panahon yung ang Quran ay nasunog? Kay Uthman po, bin Affan, radiyallahu anhu. Okay. Pagkatapos ni Uthman,
Sino naman yung sumunod na nagpasulat ng Quran? Wala na po. Kung wala na, kung wala na, at sabi mo yung nasunog, bagamat sinasabi mong hindi lahat, pero sinabi mo sinunog lahat. Nasaan na yung yung mga hindi nasunog? Nasaan na po yun? Okay, sabi niya lahat na sunog. Hindi na lahat na sunog. Ang tinutukoy na sunugin is yung titipunin. Lahat ng titipunin na makukuha mo sa Syria, sa Qatar, sa lahat ng makukuha mo doon, sunugin mo. Pero yung kay Hafsa, tsaka sa Quran, na binigay kay Hafsa na ngayon, na kinuha ni Uthman, ay na bigang reference, ay nandun pa din. Okay, ulitin ko tanong, nasaan na yung sinasabi mong Quran na hindi nasunog? Nasaan na yon? Nasa pangangalaga po ng mga ulama. Nasaan nga? Nasaan yun? Halimbawa, sa amin, sa Biblia, nasa mga... Hindi ko alam. Okay, hindi mo alam. Okay, teka, tatype ko lang, Okay, so, next question. Tama ba na ang pagkakaunawa ninyo sa Juan 16, yung pinag-uusapan natin, na mga aliw ay si Muhammad? Objection, moderator. Di ko po present yan. Doon ko lang present yan sa question. Di ko po present sa... Sige. Granted. Next question. Okay. Hanggang ngayon ba, mayroon pang nakakabisado ng sinaunang Quran? Kung anong Quran dati ni Abu Bakar, handun nitong Uthmani ay ganun pa din. Wala pong naiba. Wala pong pagkakaiba. Walang naibang Quran. Meron na sa Saulo, yes, meron. Ang daming hafiz. Okay. Sabi mo, hindi mo alam kung nasaan yung original na Quran. Yung hindi sinunog. Paano mo nasabi ngayon na yun pa rin yung sinaunang Quran na kabisado ng mga tao ngayon? Okay. Sagutin natin Hindi ko sinabi na kasi di ko alam, tsaka hindi ko talaga alam kung saan tinago ng mga ulama, saan nilalagay, kasi ini-studyhan nila yan. An example dyan is katulad ng archive ng Catholic Vatican. Inatikos na hindi mo nakikita is doesn't exist. Tinatago lang kasi merong mahiwaga doon. So hindi yung for example, maraming mga loko-lokong Muslim na kukunin yon at ipafabricate yon, kaya pinapangalagaan yon. Okay, next question. Halimbawa, merong isang tao na gustong siyasatin yung sinasabi mong naitago na yon. Pwede ba yung makita? Hindi po pwedeng magsiyasat ang normal na tao. Dapat isa kang fuka, alim, o matalinong tao. Kasi dapat yun yung may kakayahan lang na mag-aral. Kasi hindi lang naman yun, madaming, even na yung tinipon na mga nasa sa kahoy, sa kuan, ay andun pa din. Andun pa din. Andun pa din. Okay. Yun bang original na sinasabi mong Quran, yun yung nasa perfect Arabic? Ano po pa? Perfect Arabic? Wala po na perfect Arabic. Wala po na perfect Arabic. Ang ibig ko sabihin, wala bang halo na ibang salita? Kundi puro Arabic lamang ba? Yung ba yung nasa original? Yes, kung anong original na lingwahe o dialect ng mga Arabo doon, yun lang po. Yung mga lingwahe ng mga Quraysh. Yun. Okay. Itong Quran na hawak po ninyo, yan ba ay perfect Arabic din? O, ito yung Arabic na ginamit ng mga Quraysh. Ito nandito sa Quran. Okay. Nakita mo na ba yung ipinagtatanggol mong original na Quran? Muslim lang ako. Inshallah, kung bibigyan ako ng taufik ng Allah, inshallah. Normal na Muslim, bawal. Normal na Muslim po, bawal. Time na.
Ayan, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate, which is yung ating first stand tsaka yung ating first cross. So before that, shoutout muna syempre sa ating mga nanonood at kahit alas 11 na, no? 11:20 meron pa din. Shoutout kay Ayan J, Villarmay Apalar, shoutout admin, God bless. Sabi ni Alin Yil, dalawa sa umay. Assalamualaikum, magandang gabi sa lahat. Yan. Sabi naman ni Nick Hall, puro mali talaga Quran sa unang ayat pa lang. Yan. Palpak na si Allah mismo nagsasyahada. Sumaksi, sinong sinasaksihan ni Allah. Sabi ni Lev Patilyan, hehehe, hinanap yung Holy Spirit. Yan. Sabi ni Fernandez Eliesiones Haber, mahina dapat tawagin yung mga tanyag na mga ngaral nyo na pagkaligaw, nangangaral ng pagkaligaw, nagpapakadlubhasa sa pagkaligaw, gumagamit ng mga aklat at talata sa Bible at isama nyo sa niya si Shaitan na Pope kahit papaano may tibay. Okay. So, shoutout din kay Danilo Junior Peralta. So, sino na protektahan ni Allah? Ang Quran? Yan. Sabi naman ni McRae Pital, ang pamagat ng dakilang aklat na ito ay iginawad ng Allah, hindi ang mga Muslim ang nagbigay ng pangalan nito. Taliwas sa ibang pananampalataya, halimbawa ang Kristyanismo, ang pangalan ng kanilang banal na aklat ay binigay ng tao. Yan. Sabi ni Cablau Odysseus, nako. Okay. Kay Danilo Jr., wala kasing original na Quran. Okay, so yan lang muna mga kapatid. At dadako na tayo sa ating rebuttal stage. So, syempre, mauna ulit yung ating affirmative dito. 10 minutes para sa'yo, bro. Fernando, your time Yes, start. sir. Okay. So, kapansin-pansin mga kapatid, nang hinahanap na natin kung nasaan yung original, talagang nakatago daw sa isang sagradong lugar. At tinanong natin kung pwede ba itong makita kapag gustong pag-aralan. Hindi raw po pwede, no? At mga piling tao lamang ang pwedeng makakita nito, no? Anong klaseng pamantayan ito, mga kapatid, mga kaibigan? Bakit ipinagkakait sa tao kung talagang may nairal pa na original na Quran? Oh, bakit kailangan itago? Di ba? Oh. Kaya hindi katulad sa ating mga Kristiyano, ang amin pong mga codices, yung mga codex, makikita ninyo sa iba't ibang mga library. Welcome ang lahat na ito ay aralin. Di ba? Oh, wala kang kung yan talaga salita ng Diyos, wala kang dapat na itago. Di ba? Pero bakit sa Quran, pagdating diyan, nakatago? Oh? Alam ho ninyo mga kaibigan kung bakit yan ang mga sagot nila? Yan po ay nagpapalusot. O, palusot hula ang yan mga kapatid. Bakit? Kasi nga, wala na po yung kauna-unahang Quran. Sinunog na ho iyon. Ano po? Kaya wala na silang mailalabas. At para lamang mayroong masabing mayroong kopya, sasabihin na katago. At pagka gusto mo makita, ay hindi basta-basta makikita. Kailangan may requirements. Yan. So, mga pagpapalusot lamang yan mga kapatid. Sa maraming mga nag-aaral ng Quran, kung kayo ay mayroong aklat nito, itong Shorter Encyclopedia of Islam, sa page 271, ito ay sinulat ni Kramers, makikita po ninyo na binibigyan diin niya rito na wala na talaga yung original manuscript of the Quran. Wala na. Hindi lang siya. Marami pang iba. Maging si Alfred, paano ba ito binibigkas? Gelawmi, sa kanyang aklat na Islam. Ito yung isang professor na nag-aral ng Quran na sinasabi rin niya, wala na yung original na Quran. Ano po? Napakarami, hindi lang kasi Islam ang nag-aaral ng Quran. Marami ding iba. Tinitrace nila kung yan nga ba ay talaga salita ng Diyos. Pero wala ho . Hindi lang yan.
dito sa aklat na The Collection of the Quran ni John Burton. Sinasabi rin ni Burton na nawala na talaga yung original na Quran. Oh, nakita po ninyo? Napakaraming mga aklat na nagpapatotoo at mga author na talagang wala na ho yung Quran. Ano ho? Yan. Then, napansin din natin mga kapatid at mga kaibigan, no? Noong tinatanong natin doon sa Ottomanic recension, hindi niya daw alam. Ano? Dapat po alam niya ito bilang isang Islam na nagtatanggol ng kanila pong Quran. Malaki ang kaugnayan kasi no nung istorya ng Ottomanic recension doon sa pagkawala ng Quran. Ano ho? Ayan. Siguro hindi ko muna yung tatalakayan, ano? Gusto ko ma-research muna niya, no? Baka mamaya ay mailabas niya. Ano? Yan. At siya na rin ang makakatuklas kung bakit yun pong Quran na hawak-hawak nila ngayon, hindi na yan ang original na Quran. Ano po? Yan. So, matibay ang atin pong pagtatayo at hindi pa niya nagigiba, no? Mula kanina na napapatunayan natin, no? At doon sa binasa natin yung reported, no, yung report niya na mula sa Saudi, ano, reported from Mimri TV, August 20, no? Na sabi nga rito, two unusual article published this year on Saudi website called The Amend Scribal Errors in the Quran, and also to re-examine religious texts in light of modern perceptions as to us to make them more readable and adapt them to the present age. Then sabi niya, no, it is the time to correct some 2,500 errors. Ano daw? Ilang errors? 2,500 errors. Kaya sabi kinakailangan itong i-revise. Ano? Kailangan i-revise. O, kaya makikita natin mga kapatid, hindi talaga, no? Mali talaga ang pagkagawa ng Quran. Bukod sa wala ng hula, kailangan pa itong i-revise. Ngayon, kung ibabalik natin sa kanila, yung kanila lagi sinasabi, ang Diyos ba pamali-mali? Ha? Ibabalik natin sa kanila, kung totoo ang Quran, bakit kinakailangang i-revise? Ibig sabihin, nagkamali si Allah? Ganun ba? Kaya nung siniyasat ng mga marurunong talaga, no? Sabi nila kailangan ng i-revise, no? Panawagan ito dito sa article na ito ng Saudi. So yan yung tibaging mamaya. Patunayan ng negative na walang 2,500 mistake, ano? Yun pong yung Quran, napakaraming mga mali-maling mga spelling and grammars diyan po sa Quran, ano? Even syntax, no? Napakarami po ng pagkakamali na kinakailangan nga, sabi nila dapat i-revisa na ito, ano? At itama na ito. Ano? Yan. At sabi pa nga dito, no? The Quranic, no, canon was written down in the period of the third caliph Uthman bin Affan. Mamaya ko na to, sa conclusion ko na to bibitawan, no? Mas mabigat itong binabanggit dito, no? So dito mga kapatid, napakalinaw, no, na ating napapatunayan na mayroong errors, hindi lamang sa kanyang grammar, sa syntax, ano ho, sa mga spellings, no? Maging doon sa paglitaw ng Quran na kinikilala nilang sacred books, ano ho. So hindi na ibubuwal ng kabilang panig yung katotohanang sinasabi po natin patungkol dito, no? Then isa pa sa kamalian po ng Quran, no? Tingnan ho ninyo, pagdating sa salvation, ano ho, isa to sa mga turo nila, no? Yan, sa salvation. Ito mababasa po ninyo sa Sahih Muslim. Isa po itong hadith, ano? Na naniniwala ako na itong hadith na ito may basbas ito mula sa Quran, no? Kasi kung ang hadith nitong babasahin ko walang basbas mula sa Quran,
aba, dapat wag na nilang paniwalaan ito. Oh, kasi yung Quran, yun yung salita ni Allah para sa kanila, at ang hadith, ito yung kumbaga ito naman yung kay Muhammad. Ano? Ganito sabi. Sabi dito sa Sahih Muslim 2748b, Book 50, Hadith 12, reference book dito sa Web English, no? Book 37, Hadith 6621. Ano sabi? Abu Ayyub Asari reported that Allah Messenger said, if you were not to commit sins, Allah would have swept you out of existence and would have replaced you by another people who have commit sin, and then ask forgiveness from Allah, and He would give granted them pardon. Ano sabi sa talatang ito ng kanilang samahan? Para maligtas ang tao, kailangan munang mag-commit ng kasalanan. Kasi kung hindi ka gagawa ng kasalanan, hindi ka maliligtas. Oh, tama ba yan? Oh, ito yung isa sa mga maling turo nila na nakaangkla sa kanilang Quran. No? Nakaangkla po yan sa kanilang Quran, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya hindi ko mo binasa ko dito sa kanilang Sahih Muslim, no? Dito sa kanilang hadith. Hindi na ito tumuturo sa Quran. Hindi po. Ang ugat po nito ay ang Quran. Kaya nga mali ang pagkakalitaw ng Quran, mali din ang turo. Oh, yan. So isa yan sa inigit mamaya ng atin pong kaibigan, ano? Kasi napakahalaga diyan sa usaping pangkaligtasan. Hindi kagaya ng Biblia direkta na nagsasabi kung paano natin maiwawasto ang ating buhay, no? Kapag tayo nagbalik loob sa Diyos, tuturuan tayo na lalong magiging masunuri sa kautusan ng Diyos. Oh, ayan. Then doon sa chapter 14, mga kapatid, chapter 16 ng Juan, napakalabo na ito ay si Muhammad, no? Na siyang pinagmulan o pinagkatiwalaan ng tinatawag na Quran. Oh, kaya sa paggamit time na. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Bro Zane, 7 minutes. Pasok. Mute ka, bro. Okay, bismillah. Sabi niya, yung tindig niya, wala daw original na Quran. Okay. Magtatanong na ako, meron pa din po bang original na Bible? Yes, wala na. Pero katulad po ng aking prinisenta, kahit wala na, nandyan po yung mga kopya ng mga kopya na kung tawagin ay transmission. Kaya pwede nating mabalikan kung yun nga bang hawak na Biblia ngayon ay the same nung original kasi may mga kopya. Sa Quran, walang transmission. Kaya lalo mong mapapatunayan, mali ang Quran. Okay. Next question. Paano mo masasabing tama yung translation pagka-transmission kung wala kang babasihang tama? Ano yung ginawa niyong basihan? Opo, ganito yan. Yung kauna-unahang autograpa, kumuha ng maraming mga taga-kopya sa pamamagitan ng oral dictation. Yung malinong isa, hindi malinong isa. Halimbawa, 10 sila. Oh, nagkamali halimbawa yung isa ng pagkadinig at naisulat na sa verse 1. Sige. Okay, next question. Nawala tuloy ako dun sa Bible na yan. Okay? Yung objection, Mr. Moderator, dapat may warning yan. Okay, so pangalawang pagkakataon na to, bro, na nag-side comment tayo. Ako? Bibigyan kita ng isang warning sa ngayon. Isa lang. Okay. Kasi no side comment tayo, diretso tayo sa tanong. Unless gagawin mo siyang premise. So, Bro Zane, pasok. 5 minutes and 33 seconds. Bakit nagkakaroon ng revision ang Bible? Okay, sagot po. Kaya nagkakaroon ng revision sa Biblia
gawa nung translation. Iba ho kasi yung translation. Maraming kahinaan ang bawat wika. Hindi lahat kayang isalin ng eksakto. At gayon din naman sa paglakad ng panahon, nagbabago ang kahulugan ng bawat salita. Kaya nagkakaroon ng revision para mailapat. Sa Quran, hindi lang revision, kundi talagang pinalitan at dinoktor pa. Saan yun ang tamang Bible? Opo, ang tamang Biblia po ay yun pong original na naisulat sa wikang Hebreo, sa wikang Grego, sa wikang Aramaic. Itong mga hawak namin, ang tawag namin dito, translation. Kaya magkaiba po yung translation. Yan po ang nire-revisa, yung translation, yung pagkakasalin. Yung King James po ba, ginagamit niyo po ba ngayon? Yes, ginagamit pero hindi po yan perpektong salin. Katulad nga ng sabi namin, may mga kahinaan ang bawat lingwahe. At hindi yan makakatulong sa pagtatayo mo sa Quran. Kasi ang Quran, hindi lang niribisa, kundi talaga ngayon sinunog at nawala na. Dumating ang panahon, dinoktor. Yan na po yung hawak ninyo. Okay. Alam mo ba ang meaning ng recension? Kayo po ang dapat magpaliwanag po niyan. Yan nga hinihintay ko sa inyo. Kanina, assignment po ninyo yan na binitawan ko. Alam mo po ba, categorical na lang, alam mo po ba ang meaning ng recension? Yes, alam ko, pero hindi ko sasagutin kasi assignment ko po yan na gusto kong sagutin mo sa iyong presentation. I think narinig mo naman yata na yan ay gusto kong sagutin po ninyo. Oh, yung 2.5 mistake ng Quran, kaninong scholar yan nanggaling? Muslim ba o non-Muslim? Sa pamunuan po mismo ng Saudi. Yan po ang sinabi nila na kinakailangang baguhin na. Moderator naman, na yung tanong. Bakit? Yung tanong ko po is Muslim ba o non-Muslim? Pwede pong pakasagot ng... Okay. So, categorical yung ating tanong. Muslim. Yes. So, teka, yes, Muslim po yan. Sorry. Patunay mo na Muslim po to? Wait lang kasi teka ha, i-resume ko muna kasi ako din yung timer eh. So, sige, proceed. Sige. Proceed. Okay. Proceed na? Okay. Sige. Anong patunay mo na Muslim yun? Opo. Okay, ito po ay i-type mo ninyo diyan reported from Memory TV, no? August 20, 2020, no? https therealkashmir.com. Yan po ay pamunuan ng Saudi. Mga Muslim po yan. Na nagsabi na kinakailangan na nilang i-revisa. Yung tao, kilala mo po ba yung nagsulat, nag-publish? Ay galing nga po yan sa pamunuan po ninyo ng Saudi, no? Siguro ikaw ang mayroong burden of proof na patunayan mong mali yan. Ang pagkakaakala mo ba sa Saudi is puro Muslim? Ay syempre, pag sinabing pamunuan ng Saudi, Muslim, alam naman ang mamumuno dyan ay Pilipino o kaya Amerikano. Muslim talaga yan, country. No? Yung mga namumuno dyan talagang Muslim. Ang burden of proof, patunayan mo na mali yung sinabi ng pamunuan ng Muslim na dapat itong irebisa. Ayan, assignment po ulit din yan. Okay. About naman, sige, lahat na to kailangan ko na itong i-refine. Sige, tapusin na ng time. Hindi ko na tayo tatanong, kailangan ko na itong i-refute. Okay. Para ba na tayo naman? Ba't pa tayo magtatanong kung wala namang tanong? Okay. So, ganito, meron ka pang 1 minute and 34 seconds at wini-wave mo na. So, proceed tayo sa ating rebuttal ng ating negative. So, Bro Zane, 10 minutes ulit sa'yo, bro. Your time start now. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit na pagpapakulugan, it is who have sent down the dhikr, the remembrance, the Quran,
and surely we will guard it from corruption. So mismo sabi ng Allah sa banal na Quran, siya ang mag-guard sa Quran. Sabi niya ni brother na wala daw, pagre-reason lang daw yung ginawa ko. Kasi wala na talagang original Quran, kasi wala akong mapakita. Okay, bigyan kita ng example. Ano ang merong advantage kasi, disadvantage kung ipapakita mo ang original manuscript sa mga normal na tao na gustong mag-aral. Okay? Yan yung nangyayari ngayon sa Christianity. Bigyan kita example. Katulad ng Christianity, inopen nila yung Bible. Inopen nila yung Bible, kayang pag-aralan ng mga... So, nagkakaroon ng own interpretation. That's why there are many revision and versions of Bible. Oh, because of what? Because of the different thoughts of the scholars. Okay? So, Bible scholars, iba yung paniniwala nila. Itong Bible scholar, iba ang paniniwala nila. So, ganun. So, nagkakaroon ng fitna. That's why, what happened to you, Christianity? Ilang sekta na kayo? That's it. Yan yung pinapahiwatig ko sa inyo na yan ang malaking fitna na magaganap kung i-open ng Muslim scholars ang Quran, original Quran, copy ng Quran, ibibigay nila, pag-aralan nyo. Pag-aralan nyo. So magkakaroon yung mga loko-loko. Meron mga loko-loko Muslim, hindi lang kayo mamarong. Meron mga loko-loko na nagsasabing Muslim sila. Maraming nagsasabing Muslim. Katulad, ibibigay mo siya Shia. Hindi nga nila pinapaniwalaan ang Abu Bakar. Minumura nga nila. O tapos ibibigay mo sa kanila yung original. So pag-aaralan nila, so magkakaroon ng iblis ng syaitan na baguhin nyo. Sila yung magbabago. So kami mga Muslim, sapat na hindi binago ang Quran. Wala pong revision. Hindi po kailangan ng revision. Kasi sabi niya, alam mo ba yung Uthmanic recension? Sabi ko hindi. Kasi hindi ko alam yung term. Kasi yung Uthmanic recension na yan is an American Western term. Hindi naman yan Arabic term. 'Di ba? Hindi naman yan yung ginamit kasi pag sinabi mong recension, pag-revise yan. Walang revise na naganap na ginawa si Uthman. It's about the revision. Kung isa sa mga recension, ito ay pag-revise, pagbabago ng Quran. Walang ginawa si Uthman. Anong ginawa ni Uthman? Tinipon lahat at nag-produce siya ng isang own copy niya. Ito yung own copy na gagawin nyo. Wala pong sinabi nag-revise na iniba yung word, katulad ng ginagawa, okay, malito. Ibahin natin yung word. Okay, mali po yon. So, okay, nasagot na natin na anong reason ba't hindi pinapakita. Kasi pag pinapakita sa normal na Muslim, for example, isang Muslim, isang Christian, okay, munafik siya. Gusto niyang pumasok, nagsyahada, naging Muslim, pinag-aralan. Okay, pinag-aralan niya ang Quran. Tapos ang reason niya pala is gusto niya lang gibain ang Muslim. So, ang nakakatakot ay hindi ang pera sa pag-about sa din is ang knowledge. Knowledge is very dangerous. Kaya mong manligaw ng dahil sa knowledge. Yun yung nangyari kasi sa Islam. Yun yung pinakaunang fitna na naganap. Alam nyo ba, bakit may Shia? Dahil yan sa scholar. Scholar din, na isang munafik scholar, na iniba niya siya nila. Kasi scholar siya, paniniwalaan siya. So, nagbuwag siya, tinibas, so, meron ngayong Shia. So, ayaw na nagawin niya ng mga Muslim na pagkakamali ulit. Kaya yun ang ginawa ng yun yung mga ginawa ng mga ulama. Dapat sila lang, yung authentic na scholars lang, authentic scholars, hindi ligaw na scholars, sila yung pwedeng mag-aral ng original manuscript. Hindi porket hindi nakikita ng normal na Muslim, wala na. Meron po kaming transmission. Ang Quran ay galing po yan sa Allah, binaba kay Jibril, kay propeta, sa sahaba, sa tabi'in, sa tabi-tabi'ins, at sa mga salaf, sa mga pious predecessors of Quran, pious predecessors of Nabi sallallahu alaihi wasallam. So meron po, walang sinabi na ito lang yung original. Meron din kaming ganon, chain of narrations. Bawal yung magkakaiba. Alam mo ba, kahit even na merong transmission nagaganap, walang pagkakaiba. Kasi alam ng mga Muslim, inaalagaan yan. Maraming scholar na pinatay tsaka kinulong. Alam mo ba? Alam nyo ba yun? Sana alam nyo yun. Na maraming scholar dahil ganun ka-stricto ang Islam regarding that. Tapos ipapaaral mo sa mga normal na Muslim. Hindi porket hindi pa aralan sa mga normal, wala na, hindi na nag-exist. So, mali po yun. So, nagbabanggit siya, mga kapatid, nagbabanggit siya ng mga research ng hindi naman mga Muslim, hindi naman authentic Muslim na Sula al-Jamaah, al-Sunnah wal-Jamaah. Hindi nila alam yung term na yun. Bawal yun. For example, Shia pala yun. Tsaka hindi lahat ng organization sa Saudi is lahat mga kwan, kasi there are 14 millions, according to research, there are 14 million Christians, born Christians itself sa Saudi Arabia. Okay? Sa Arab Peninsula. So, hindi mo masasabi, paninira lang yung sa Islam. Okay?
na-refute na natin yung original, na-refute na natin yung revise, Uthmanic recension, kasi walang term gayon sa Islam. Walang ni-revise si Uthman. Okay? Wala daw Quran kasi di na-studihan, okay? So, 2,500 mistake, wrong grammar, spelling, syntax. Napakamali. Alam niyo ba, that's akwanan mga anti-Muslim na ginagawa. Error. Alam niyo ba ba't nasasabi nilang error? Kasi ang Arabic ng Quran, nire-refer nila sa Arabic ngayon, which is mali dahil Quran is the most standard book. Ito ang basihan ng grammar ng Arab. Ito ang basihan. Paano mamamali kung ito ang basihan? This is the highest literature of Saudi. This is the highest literature of Arab countries. Paano mo masasaling yung grammar yan? Alam mo ba? Kasi dati walang grammar ang mga Saudi. Wala silang grammar, hindi nila alam subject-verb agreement, hindi nila alam yung mga prefix, suffix, hindi nila alam yan. Ang Allah ang nagturo sa kanila sa pamamagitan ng Quran. So ang Quran ang basihan. Kung gusto mo malaman bagay, ibase mo sa Quran. Kung pareha sa Quran, tama. Pag mali sa Quran, mali. Ganun po ang standard. Ewan ko ba ba't nasasabi nyo mali ang Quran? Ito yung basihan. Hindi masasabing mali ang Quran kasi ito ang basihan, ha? Hindi mamamali ang basihan. Hindi mamamali. Nagbasa ng hadith, okay? Okay, nagbasa siya ng hadith. Sabi niya, na mali tama yung binasa niyang hadith, mali ang pagka-interpret niya. Okay? Sabi sa hadith, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, if you do not sin, Allah will wipe you out and change you another people that make sin but ask forgiveness to Allah. Yung hikmah dyan, yung reason dyan, okay, sahi po yan, sahi, totoo yan. Hindi sasalbahin yung walang kasalanan. For example, mabait ka, madali ang kamatayan mo. Ayun yun. Kapag mabait ka, madali ang kamatayan mo. Dahil mabait ka, ririgaluhan ka ng Allah, papadaliin niya ang biyahe mo sa Jannah. Kasi kapag mabait ka, pag pinatagal pang buhay mo, maraming fitna ng mundo. Which means, ang ganda ng umpisa mo, sa dulo pala, mamamali ka dahil maloloko ka doon, dahil sa sobrang bait mo, naaabuso ka na, o yun, ayaw ng Allah yun. Okay? Inimphasize ng Allah ang Ar-Rahman, Ar-Rahim, ang sobrang mapagpatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, gusto niya ng taong na humihingi ng kapatawaran. Yun yung hikmah ng hadith. Hindi pwede mabait ka, hindi ka mahal ng Allah. Mas mahal ka ng Allah. Pero, ang mundo kasi, ginawa ito ng Allah para i-test ang human being. Ito, for example, sa isang room, pag top 1 ka, di ba? Merong nagaganap yan eh. Top 1 ka sa room nyo, matalino ka, hindi ka na sinasali sa exam eh. Kaya, matalino na to. Contest ka, dun ka, mag-study ka, contest nyo, science fair mamaya. Okay? Hindi ka na sinasali. Sinasali lang yung mga bobo na gustong mag-aral. Okay? Yun yung says, nagets yung logic. Alhamdulillah. Di ba? Nagets yung logic. Kapag matalino ka na, di ka na sinasali ng teacher. Okay? Sinong sumagot to? Di ka na pipiliin ng teacher. Kasi alam ng teacher, matalino ka na. Mati ka na, papuntahin ka na sa Jannah. Hindi porket mabait ka. Okay? Tama yung hadith mo, bro. Pero mali yung pagkaintindi mo. O, alhamdulillah. Sana na-guess nyo yun. So, na-explain ko naman siguro yung history ng Quran, di ba? Yung history ng Quran, walang sunog-sunog na naganap, walang naiba, meron pa din, even hindi kasi katulad, ang Islam kasi hindi katulad ng Christianity na sobrang luwag. May sobrang luwag sila. Alam nyo ba yung nangyayari? Katulad nyo, meron kayong King James Version. Ang King James Version is 5 beses na major revision ng King James, pero tinatawag pa din King James. Hindi na yung King James kasi 5 major revision na naganap sa King James, tinatawag pa rin King James. Hindi na pwede yan, hindi mo na ititribute yan kang King James kasi hindi na si King James yan, nireview mo na. For example, nagbibigay ako ng Last Willing Testament, tapos iniba-iba nila, nirevise na nila. Hindi ko na Last Willing Testament yun kasi nirevise na nila. That's why walang ganun sa Islam, walang revision na naganap. That's why hindi ko sinabi kung hindi ko alam yung Uthmanic recension kasi in the first place walang recension na naganap walang recension na ginawa si Uthman. Standard wala. Iniba niya means kinorek niya lang yun na tama kayo. Okay, tama tayo lahat. Okay, ito nasundan natin. Kung anong yun, para wala ng fitna, sinunog lahat yung pinakuha niya. Pero yung original, nandun pa din. Pero wag na kayo magtanong kung asan-asan ang ulaman na ang nag-aalaga nun. Tsaka wala kayong kakayahan na hanapin yon. Okay?
Meron man, makikipaggera kayo. Yun na, yun na lang. Time na. Time na, Russia. Okay. So dyan nagtatapos ang rebuttal ni Bro Zane ng Islam. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Bro Fernando Camacho, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. Okay, ang aking okay, naka-on. Ang aking unang tanong, kilala mo ba, kapatid, si Ahmed Hashim? Ahmed Hashim? Yes. Hindi. Si Georges Colizada? Hindi rin. Sa tingin mo, mga Muslim sila o hindi sila Muslim? Hindi ko alam. Okay. So, next question. Tama ba na sinabi ninyo na may transmission ang inyong Quran? Transmission. Yes. Ayun inappropriate word. Sagutin ko na clarify ko lang, Mr. Moderator. At tanongin mo ko, brother, ito ba ay kuan? Ito ba ay tawag yun? Yes or no? Ano ba? Okay, re-revise ko yung aking tanong. Tama ba yung sinabi mo kanina na yung Quran ay may transmission? Hindi po. Kung nasabi ko may yung word na transmission is mali ko yun. Ayun. Okay. Mali ako yun. Mali ko. Astaghfirullah. Mali yun. Mali yung word na nagamit ko. Okay. Next question. Sabi mo kanina, kaya itinatago yung Quran ninyo kasi kapag inilabas na kagaya ng Biblia na nasa mga museum, yun ang pinupunta ninyo, marami marami ang magkakaroon ng different ideas o iba't ibang pananampalataya. Tama ba yun? Yun ang sinabi ninyo? Tama po. Okay. Next question. Yang hawak ninyong Quran, hindi ba't yan yung lumalaganap sa buong mundo? Ang tanong, iisa ba lahat ng paniniwala ang Muslim o ang Islam? Hindi po. Okay. Mayroong iba't ibang paniniwala ang Islam. No, bagamat kahit nakatago yung sinasabi mong original na Quran, tama ba? Okay, maraming hindi nagkakaiba ng akida, hindi dahil sa Quran. Ito dahil sa mga sunan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na practices na ginagawa nila sa ibada, which means hindi naman ginawa ng Nabi. So doon nagkakaiba ng akida, hindi sa Quran. Quran, kung anong magkapareha sa Quran, lahat kami nagkakatulad sa Quran. Nagkakaiba lang kami sa pag-interpret ng hadith, hindi sa Quran. Okay. Yung ano bang grupo yung nakikita natin sa TV? ISIS ba 'yon? Yan yung grupo ng ISIS, gamit din nila ang Quran. Ano ho? At para sa kanila, yung ginagawa nilang pamumugot ng ulo ay legal. Sa inyo ba, yung ginagawa nilang yun legal? Turo din yun ng Quran ayon sa kanila? Okay, na sabi ng ISIS, ang ginagawa ng ISIS, ang pag-jihad ay nasa Islam. Ngunit ang pamamaraan nila ay wala sa Islam. Means hindi ginawa ng Nabi. Ano bang jihad? Bawal sa dapat sa bundok lang, bawal pumatay ng mga matandanda at babae, bawal sa syudad o sa maraming bahay, bawal kang pumutay ng puno. So, nilalabag nila ang suna. Yes, nasa Quran ng jihad, pero wala sila sa suna. So, mali yung ginagawa pa rin nila. So, dapat connected ang hadith tsaka Quran. Ayun. Sa makatwid, kahit naririyan ang Quran at iisa na lumalaganap sa buong mundo, nagkakaiba-iba pa rin ang paniniwala, nagkakaiba-iba pa rin ang pananaw. Ano ang connection ngayon nito? Doon sa sinasabi mo kailangan pang itago para
kapag inilabas, magkakaiba-iba ng paniniwala. Kung ngayon lang, nagkakaiba-iba na ng paniniwala. Okay, i-clarify ko lang ha. Ang Quran ay hindi nagkakaiba kami sa Quran. Kung anong nasusulat sa Quran, lahat ng sekta ng Muslim naniniwala. Ano ba nagkakaiba kami? Dahil sa sunnah, kung paano ito gawin. Doon nagkakaiba. So tinago ang Quran, baka ang ginawa nila sa hadith, gawin din nila sa Quran. Okay? Sala, bismillah. Sana na-gets. Okay. Sige, lilipat ako ng tanong. Okay. Dito sa talatang ito ng hadith, yung binasa ko kanina. Sabi dito, if you were not to commit sin, Allah would have swept you out of existence and would have replaced you by another people. Ano ang pagkaunawa mo dyan? Okay, na-explain ko na kanina yan. Na hindi sinabi na wipe you out is ipupunta ka sa hell. Wipe you out dahil mabait ka, sinunod mo ang Allah, automatic mauna ka sa heaven. Means mauuna ka na sa piling ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yun. Hindi siya ibibigay sa hell, bagkus pauunahin siya sa heaven. Okay. Pwede mo bang translate sa akin ito ng mababaw lang yung if you were not to commit sin? Hindi ka gagawa ng kasalanan. Then Allah would have swept you out of existence and would have replaced you by another people. Paano yon? Okay. Tagalogin natin. Kapag hindi ka gagawa 100%, means hindi ka laging gumagawa ng kasalanan, means hindi talaga natural sa'yo ang paggawa ng kasalanan, is kukunin ka na ng Allah. Yung mga tao na yun, sobrang bait sila, papalitan niya ng Allah. Okay, dahil mababait kayo, okay, pasado na kayo sa test, okay, mauna na kayo sa Jannah, papalitan ng mga taong itetest na naman ulit. Okay, sana na-gets nyo. Sige. At lilipat na ako. Okay, next question. Bakit nung itinago yung original na Quran nyo kamo, bakit hindi naglabas na lamang ng kopya? Dahil ba relabas ko. Ay, type. Sige. Time na. Okay, so dadako tayo sa ating conclusion. 5 minutes. Mauna dito yung negative. Bago yan, shoutout muna sa mga nasa live. At shoutout kay Nadim Ney. Okay. Kay Danilo Junior Peralta. Sabi niya, tama sila lahat pero pinasunog pang... Okay. Wala kang alam, sabi niya. Sabi ni Lev Batilyan, laban, bawi na, ayaw musukol. Yan. Shoutout kay Mike Mindak. Okay. Shoutout kay Winston Isguero Marticio. Sabi niya, go Sinyo. Yan si Sinyo, ha? Okay. So, shoutout din kay... shoutout din kay Cablau Odysseus. Messenger. I-mute ko muna si Aldog, ha? So, shoutout muna kay Macray Pital. Sabi niya, Soho. Tama ba to? Yung aking bigkas. Abraham, Torah Moises, Sahur David, Injil Jesus, Quran Muhammad, Biblia nga. Sabi niya. Sabi ni Lev Patilyan, baka lahat ng andon mga Pinoy. Hahaha, naghahanap na lang ng butas to. Okay. Sabi ni Mike Mindak, ikaw talaga bro Fernando, nilampaso mo na naman yung katunggali. Sabi ni Dominguez Gabriel, parehong matibay ang tindig, parehong magaling, ang ganda ng mga punto, ganda ng laban. Ayan. So, dadako na tayo sa ating 5 minutes na conclusion. Okay, so set ko lang yung ating time. 5 minutes, mauuna dito yung ating negative. Bro Zain ng Islam, 5 minutes para sa yung final conclusion, bro. Your time start now.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa asanal hadi hadi muadin. Wa syarrul umuri mudatsatuha wa kullu mudatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tunay na ang pinakamagandang totoong libro ay ang libro ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pinakamagandang gabay ay ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na ang pinakapangit ay mga bagong inimbento, ang mga bid'ah. Dahil ang bid'ah ay patungo sa kamangmangan at ang kamangmangan ay patungo sa nar o emperno. Okay, mga kapatid, di ko na kailangan panghabaan pa o detailed o ribat. Mapapanood nyo sa live. Inshallah, kung naghahanap talaga kayo ng tunay na kaalaman, i-replay nyo tong live. Okay, na nandun ang history ng Quran. Kahit yung title po namin, isa lang yung natindig niya. Isa lang yung natindig. Alam nyo ba, wala daw original na Quran. Sabi niya, maraming mali sa Quran. Ang isang tinindig niya lang, wala daw original na Quran. Astagfirullahaladzim. Isa lang yun. Sabi niya, marami, isa lang yung tinindig. Ang dami ko tanong i-refute, pero alhamdulillah sana naunawaan niya. Okay, sabi nga, hindi nga to panormal na yung usaping para sa Diyos ay hindi para sa normal na tao. Okay? I-clarify ko yung hadith. Binigyan ko pa siya ng example. Katulad sa klase, ang matalino, minsan, pag teacher, hindi na yan pinapa-exam. Okay? Pinapapunta na yan kasi contest pa. Kasi alam na ng teacher matalino yan. Katulad din ng Allah, alam na yung tao na yun, mga mababait yun. Wipe you out, pinapauna na ng Allah sa Jannatul Firdaus. Diba? Sa Jannah. Okay? Dahil itong mundo na to, ano bang reason? Ang mundo ay para, sabi ng Allah, ginawa ko ang buhay at kamatayan upang subukan kung sino ang pinakamaganda sa paggawa ng kabutihan. Okay? Tapos na sila, napatunayan na ng mga taong yon. Okay, next naman. Ito naman tao na isisilang ko. Nahihingi sa patawaran. Okay? Kasi gusto ng Allah na magpatawad. Ayan yun. Napatayon nyo kay Allah. Gusto ng Allah magpatawad. Ha? For example, invite ko na lang kayo sa monotheistic religion ng Islam. For example, kahit ayaw pa ng mundo, kung ito ang hak, ito ang katotohanan, tanggapin mo. Kahit ayaw pa ng pamilya mo. Maraming nagbabalik Islam na pinalayas. Ayaw. Ako, ang dami kong barkada. Ang dami kong mga kilalang babae, maraming mga pamilya, nag-iba sila ng turing sa akin. Ngunit wala akong pakialam kasi alam ko ito ang hak. Alahin ko yan. For example, tinustusan ka ng magulang mo, binihisan ka, pinakain ka, tapos in that time, nung graduate ka, wala na, kinalimutan mo. Anong mararamdaman ng magulang mo? Diba? Imagine na lang kung anong mararamdaman ng gumawa ng magulang mo. Diba? Gets nyo yung point? Sana yung mag-gets nyo yung mensahe ng Islam. Hindi kami naparito, mga Muslim. Kung mayroong mga makukulit na Muslim na sobrang titigas ng ulo, na yun yung na maraming na nagkakaroon lang ng small knowledge about sa Islam, gusto na nila i-debate. Gusto ko na malitong mga Kristiyano na to mga kwanto. Okay, kailangan mo ng bala, tandaan yung mga kapatid. Kapag hinaharap mo ang people of the book, anong sabi ng Allah? Kul ya alal kitab ta'alaw ila kalimatin sawain bainana wa bainakum Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala yattaqita ba'duna ba'ban arbaban min dunillah. Sabi ng Allah, sabihin nyo sa mga Nasara at sa mga Yahudi, sabihin mo sa people of the book, sabihin mo sa kanila, magkaisa tayo. Kung anong nasa Bible at nasa Quran, pagkaisahan natin. Kasi hindi namin binabago ang turo ni Jesus. Bagkus ito yung tinutukoy ni Jesus na all truth, hanggang kamatayan, hanggang libingan, kung anong makukuha mong reward, exact, precise, anong kailangan mong gawin. Ito yung Islam. Sino to? Ito yung He na sinasabi niya. He will guide you into all truth. Ito yung lalaking He na sinasabi niya. Hindi yung tinatawag na Espiritu Santo na yon. Yes, we believe the Spirit. Yes, inshallah, kasi isa lang yung natindig niya. Baka gusto niya ng part 2 ng debate. Pagbibigyan natin si brother. Kasi isa si brother sa mga magigiting na debaters dito sa Debater Convention. Inshallah, sana malaman nyo ang Islam ay hindi na parito, hindi lamang sa sword, hindi lamang sa kikipagpatayan. Lumalaban din kami through intellectual. May mga utak din kami. Okay?
So hindi, it's not about sword. Meron kaming paglalaban. Sasabihin, hindi ko natindig, kayo na lang po ang mag-replay. Kayo na lang ang mag-replay. Okay, bismillah. Qul qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Okay, so that is Bro Zane ng Islam. So dadako na tayo sa last final conclusion ng ating affirmative Bro Fernando Camacho ng SDA. Time start now. Okay. Gusto ko munang punahin yun pong isa lang daw ang ating naitindig yun lang pala ang narinig ng negative ibig sabihin binaliwala niya talaga yung una nating itinindig na mali ang paglitaw ng Quran. Bakit? Sapagkat walang utos, walang hula na ito ay lilitaw sa anyo ng Quran, Yun yung one point na hindi ho natibag. At walang hula na yan ay magiging kinasihan. Yan, kasi sa Biblia, yung Old Testament, nabasa natin kinasihan, yung New Testament, may mababasa tayo na inaring salita ng Panginoong Diyos. Pero ang Quran, wala. Pangalawa, hindi iniutos na dapat yan ipangilin, na dapat yan ipangaral. Binasa natin yung Matthew 28:19 to 20. Hindi ho natutulan yan, kasi binaliwala niya, kasi nakaasa lang siya sa isa lang ang ating itinindig. So, ibig sabihin, dalawa na ito, hindi niya nagiba, ibig sabihin, nananatili tayo nakatayo. Then, pangatlo, yung no original, na pinatunayan ng napakaraming mga tawag dito, ng mga source natin na binasa kanina. Isa na diyan hindi ko na babasahin ngayon kasi limitado na yung aking oras, Pero maraming nagpapatotoo na wala na po yung original na Quran, sinasabi lang nilang meron at itinago, pero ang totoo wala na po yan, pagpapalusot lamang po nila yan. At hindi nila napatunayan na meron talagang original na Quran, Ang napatunayan natin, idinidepensa nila para makalusot. Then, yung errors ng Quran, yung tinatanong natin sila Hashim at si Judges Colisada, isa lamang po ito sa mga nagsasabi na maraming mga errors ang Quran, at ang nakalulungkot, tinututulan niya yung yung ilang personalidad na hindi niya kilala. Paano mo tututulan ng isang bagay na hindi mo kilala? Di ba? Ayan. Isa pa, sabi ni Ali Dusty, to sum up, more than 100 Quranic abbreviation from the normal rules and structure of Arabic and have been noted. Pag tinuloy-tuloy pa ninyo yan, lalong dadami ang problema ng Quran sapagkat marami itong complication. Then, tinarget niya yung King James Version. Hindi niya naunawaan. Diyan po sa mga pabalat ng King James Version, may nakalagay po dyan, short for King James Version. Yan, may nakalagay. Sa iba naman, Modern King James Version. Nakalagay naman sa iba, sa mga bagong edition, New King James Version. Yan, may mga ganyan po yan. Hindi lang niya binabantayan. Kasi nga, translation po yan. Talagang may mga pagkakamali rin kung minsan. Kaya hindi namin sinasabi, yung mga version dyan, perfecto lahat. May kahinaan ng bawat lingwahe. Ito nga lang Quran ninyo, Yan, yung parehong version ng inyong Quran. Ayan. Itong dalawa. Ito, hindi rin perfecto. Ito nga, kinagalitan pa nung nakaharap ng nakadebate, binagsak yung yung nagsalin translation ito ng inyong Quran, di ba? Kaya mahinang pamuntos yung King James Version. Kasi nga, dito rin meron Actually, tatlo ito, di ko lang makita yung isa Iba-iba sila ng statement, Kaya, napakahina ng pagtitibag na ginawa ng negative. Sa pagkakatuntong ito, wala hong napatunayan ang negative side na walang mali ang Quran. Tad siya ng kamalian at yung mas may authority pa sa kanya ang nagsabi na dapat nang irebisa ang Quran. Kinatawan ito ng Saudi o siya. Ano ba kinatawan siya ng Wala naman. Wala siyang posisyon. Di ba? Kaya kung mayroong masigit na paniniwalaan ako, ito nang mga sinasabi ni Ahmed Hashim, at saka ni Judges Colisada, at yung pamunuan mismo, ng Saudi,
Oh, yan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ano, mahirap po pagkatiwalaan ang Quran, no? Na ito ay ituring na salita ng Diyos sapagkat yan ay tabad po ng kamalian. Oh, mali ang paraan ng paglitaw, walang utos sa mas naunang banal na aklat na may lilitaw na ganyan. Ni yung pagbabautismo nga, wala silang turo, kaya maling-mali ho talaga no? At walang original, tad pa ng errors mga kapatid, no? Dito lang, yung sampu lang. Time. Yan, at dyan nagtatapos ang ating debate ngayon between SDA versus Islam. So, bibigyan ko ng 1 minute na pasasalamat yung ating affirmative. This is not rebuttal. So, Bro Fernando, mauna ka na, bro. Yes, pinasasalamatan natin ang lubos ang atin pong Panginoon, siyempre una, sa patuloy na pagigiya na kanyang ginagawa sa atin, at ganun din sa Debaters Convention Group, no? Kahit alas 12 na ng gabi, ay nakaantabay pa rin sila sa gawain ito. Sa atin pong mga nasa comment section, positive or negative, ay maraming salamat po sa inyo, dyan din sa comment box. Ganun din sa mga nasa platform natin, kay kapatid na Dominguez, Pastor Eric, kay kapatid na Edgar, kapatid na Aldog, Ryan, kapatid na Renz, and Ernie, sorry. Maraming salamat. At syempre, sa aking pong kausap na makita nyo naman na napaka intellectual din na kadebate. Kapatid na, Isa. Ayan, maraming salamat. At I hope na hindi pa ito ang ating magiging huli, madudugtungan pa ito. Siyempre kay kapatid na Russia, Vista na siyang namagitan ngayon. Sundan po ninyo ko sa aking YouTube channel, type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. at naririyan na po ang programa Back to the Truth Ministry. Muli po, isang mapagpalang gabi at shalom sa inyo pong lahat. Okay, so pinopromote din namin yung aming Debaters Convention official YouTube channel. Search nyo lang Debaters Convention, lalabas na yung ating lahat ng debate. Gaya nito, i-upload namin ito. At ang ating Debaters Convention mug at saka polo shirt, available yan sa ating Lazada at Shopee. At bukas, ang tabayanan nyo, meron tayong debate again. So tuloy-tuloy to araw-araw at magbibigay kami ng schedule siguro. At kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin, Russia Vista. Pwede kayong mag-PM, magpaset ng schedule or maghamon sa mga debater at ako yung magiging moderator nyo or magiging tulay para gagawa tayo ng isang pre-debate or usapan. Ayan. So, shoutout muna sa nagpuyat, si Bro Dominguez, Pastor Eric ng End Time, si Edgar ng di ko alam, si Ryan, si Aldog, di ko rin alam yung si Ernie ng Ranger, tsaka si Renero ng Messianic. Syempre, yung dalawang debater. So, yan. This is Admin Russia, Debaters Convention. We're out. I was found as a beggar